Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng zero. So isang feature ng zero ang pag-uusapan natin ngayon, and kung interested ka, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Let's try to add bank accounts in Xero. So actually, meron tayong two options to create bank account in Xero. First is by clicking accounting, bank accounts, okay? And the other one is same din naman, accounting, and chart of accounts. Okay? So, unahin natin si accounting bank accounts. Okay? So, kapag nasa bank accounts ka, makikita mo agad dito kung paano mag-create ng bank account. So, you can hide this one if you want. So, malalaman mo din dito kung ilang bank yung meron ka na. So, since wala pa, sabi ni Xero, you don't have existing bank account. So, if you want to add, click this icon, add bank account, and then ngayon, meron ka ng option to select yung bank or to type or to search kung ano yung bank account. So, meron din tayo dito filter by country. So, halimbawa, country niya is USA. So, pwede mo na yung i-filter or United Kingdom. Ayan, makikita mo na yan. So, ngayon, let's say, ano lang siya, United States of America. So sa America, meron diyang Bank of America. So, meron ditong lalabas na mga options. Sabi, for results in United States of America, Bank of America US, Bank of America na Cash Pro Online and Credit Card. So, Kaji, paano ko malalaman kung alin dyan? Makikita mo po yan sa bank statement. So, ngayon wala pa tayong hawak na bank statement, pero for illustration purposes lang, let's say, ito lang siya, Bank of America, okay? So, huwag mo munang intindihin kung anong klase, kung alin dito yung pipiliin mo. Kasi, kapag may client ka na, makikita mo yan sa kanilang bank account, okay? So, Bank of America, click natin. And then, since nakita natin siya sa Xero, merong option tayo to connect yung bank account ni client sa Xero. Si client lang ang makakapag-connect niyan unless meron kang access sa bank account nila. Kung wala, si client ang kailangan mag-create ng or mag-connect ng bank nila dito sa Xero. Okay? So, pwede kang mag-login and connect. Pwede kang mag-call ni client mo. And then, sabihin mo lang, client, I'm going to set up your bank account. Gusto ko sana bank feed. Can you hop on a call with me to process or to create your bank account in Xero and to set up yung bank feed? Pag nag-yes, then okay, mag-meet kayo ni client mo, pero kapag hindi, skip mo lang to. And then, ngayon, i-add mo lang yung bank details. So, account name is Bank of America, let's say, checking. Okay? And then, pwede kang mag-select ng account dito. Meron ditong everyday, loan, saving, credit card, pwedeng other, kasi checking siya. And then, lalagay mo yung account number, kunwari lang. And then, currency, ayan, may option ka na to select currency. Kung hindi natin sinet up ang currency sa una, ngayon, hindi natin makikita yung ibang option dito, kundi USD lang. So, make sure na kung merong multiple currency si client, make sure na i-create mo muna si currency, mag-add ka muna ng currency before ka mag-create ng bank account. And then, save and continue mo lang, or you can save and add another. So, save and continue muna natin. So, since sinave and continue na natin, makikita na natin ngayon na meron na siyang existing bank account dito sa Xero. So, ayan na siya. Makikita mo yung statement balance, kung may bank feed ba siya or wala. And then, ayan. Okay? So, if you want to add more bank account, click mo ulit ito. Okay? And then, you do the same process. So,
Dito, for example, bank, or let's say BDO, okay? So, makikita mo dito, sabi ni Zero, no results match your search. So, pero may BDO kasi si client. Kunwari lang ha, meron kasing cases na hindi mo makikita dito yung bank. Kasi, hindi siya ina-allow ni Zero or hindi pumayag si bank na i-connect sila dito sa Zero account. Kumbaga, nasa agreement yan ng Zero at ng bank account. So, in case lang na hindi natin makita yung name dito, don't worry kasi meron naman ditong option to add it manually. So, click mo lang to and then, ayun. So, kapag in-add manually mo siya, walang bank feed. So, enter mo lang yung bank name, BDO, and then account name is pwedeng BDO USD, okay? So, pwede siyang BDO USD or PHP or kung ano man, okay? So, ang ginagawa ko kasi is, mabilis kong ma-identify kung USD ba siya, HKD ba siya, Canadian dollar ba siya, Australian dollar ba siya, nilalagyan ko siya ng USD CAD dito sa dulo pagkatapos ng account name. And then, account type, so meron tayong credit card and other. So, pwede ding other. Kung credit card siya, so click mo credit card. And then, account number. So, ang account number is makikita mo po sa bank statement. Kung wala naman, pwede naman lagyan mo lang ng 000 yan. And then, let's say, ito ay euro. Okay? Add account. So, ngayon, gano'n na, nakikita na natin, meron na tayong dalawang bank account. Kaji, paano kapag PayPal? Ganon din. Kahit hindi bank si PayPal, same pa rin yung way kung paano mag-create ng bank account. So, add bank account, and then, sabihin natin PayPal. So, ngayon, may isang result. So, click mo lang yan, and then may option din dyan to connect yung inyong PayPal sa account ng client natin. So, since wala tayong access, skip lang natin yan. Pero kung may, let's say, may access kayo, kapag clinic mo to, madali lang yan. Ida-direct ka lang niya sa PayPal and kailangan mo lang mag-sign in. So, magsa-sign in ka lang and then i-enter mo lang yung information na hinihingi nila para ma-connect mo yung bank na hinihingi nila or para ma-connect mo yung bank. And then, kung ayaw mo naman, pwede mong skip. And ganun din. So, PayPal, USD, add currency, or save and continue. Okay? Kaji, paano pag credit card? So, ganun din. Add bank account, and then Chase. Kunwari, Chase. So, makikita mo dito, Chase Bank, Chase Connect. Kunwari, Chase Connect. No, this is not a credit card. So, let's try to use another account. Chase. Okay, so ito naman is Chase, ano din to? Chase checking. So, hindi rin sa credit card. So, let's try to use other option. So, ito. Oh, so, tama pala. So, let's go back here. Okay, skip na. So, for example, mag-a-add tayo ng credit card. So, you do the same. Bank account tayo. Add bank account. Yes, add bank account. Wala kasing credit card. Pero, same lang yung process nila. So, Chase. Tapos, kunwari ito. And then, skip lang natin. And then, Chase. Credit card. USD. So, click mo lang dito. Credit card. And then, lalagay mo yung card digit yung last 4 digit ng card. Kung meron ka or kung wala, 000. Then, currency, ganun din. Pili ka lang ng tama. And then, save and continue. Okay? So, ngayon, meron na tayong 1, 2, 3, 4 na bank account. And kung ano yung mga bank account na nandito, makikita mo na yan sa dashboard. Ayan. Makikita mo na sila dyan. Okay? So, ngayon, yun yung way ng pag-add ng bank account using accounting and bank account. Meron din tayong option kung galing naman tayo sa chart of accounts. So, accounting, chart of accounts. So, dito, meron ditong option to add bank account. So, ganun din yung process. So, click mo lang yung add bank account, enter mo yung information na hinihingi nila. Let's say, Federal, kunwari is Federal Union. Kung wala, adi manually add your account details din. So, ganun din yung process. Kung ano yung ginawa natin kanina, same din dito sa kung ang pupuntahan mo ay chart of accounts. Ano lang, kumbaga, mag-iiba lang kung saan sila located. Pero yung process is
always the same. Okay? So sana marami kayong natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!